Praise God. Sakay pa pala po sa Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord, sa gabi mo kami pinipipon, Lord. Makarinig na iyong mga salita, Lord. Gabayan niyo po, Lord, at ang gamitin niyo po, Lord. Amen. Maraming salamat, Lord, sa pag-iingat niyo sa amin na makauwi kami, Lord, na ligtas. Sa iyo lang po, Lord, kinamata sa papulitin sambahin in the name of Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang ating topic, layunin ng Diyos. God purpose. Sa aklat ng Roma chapter 8 verse 29, sapagkat sa mulat mula pa, alam na ng Diyos kung sino ang magiging niya. Sapagkat sa mulat mula pa, alam na ng Diyos kung sino ang magiging niya at ang mga ito pinili niya upang maging tulad ng kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Pinamagatan ko nga itong, sabi ko nga kanina, ang ating topic ay God purpose, no? Layunin ng Diyos. Ano ba yung layunin ng Diyos? Ito nga sinabi sa aklat ng Roma, chapter 8, verse 29, maging tulad tayo ng kanyang anak. Ang kanyang bugtong na anak, no? Ang ating Panginoong Hesus. Kung ang anak, pinararangalan ang ama, gayon din dapat mga pinili. Amen? Ito yung layunin ng Diyos, no? God purpose. Gaya ng anak ay pinararangalan natin yung ama. Lahat tayo tinawag ng Diyos sa kanyang layunin. Amen? No, lahat tayo tinawag ng Diyos sa kanyang layunin. Pero sabi ng Biblia, maraming tinawag, kukunti lang yung tumugon. No? Kasi lahat tayo talaga tinawag ng Diyos sa kanyang layunin God purpose Pero ito nga, binanggit ng Biblia, maraming tinawag, kukunti lang ang tumugon, kukunti lang ang nakinig, kukunti lang ang sumunod. Amen? Maraming tinawag, kukunti lang yung hinirang. Kaya alam ng Diyos kung sino yung Kanya. Amen? Alam ng Diyos kung sino yung magiging Kanya. Amen? Sila na nagbibigay ng parangal sa Diyos. Sila na pinararangalan ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Mga kapatid, no, baka hindi mo alam yung layunin ng Diyos. Baka hindi natin alam yung purpose ng Diyos sa buhay natin. Bilang tao, may mga bagay tayo na gusto. Tayo ngayong pumipili sa gusto natin. Kung anong gusto natin damit, kung gusto natin cellphone, tayo yung pumipili. Kung anong gusto natin sasakyan, anong gusto nating bahay, tayo ngayong pumipili. Ganun din, no? Ganun din tayong mga pinili ng Diyos. Amen? No, iba't iba, magkakaiba, hindi pari-pareho. Hindi tayo pari-pareho, magkakaiba tayo. Hindi lahat pastor, no, sa simbahan, hindi lahat martial, hindi lahat usher, hindi lahat gitarista ng simbahan, singer, hindi lahat tamboriner, hindi lahat musikero. No, iba-iba, magkakaiba, hindi pari-pariho no yung pagkapili sa atin. Amen? No, hindi din tayo pari-pariho magkakapatid kay Kristo. Baka hindi nyo alam, no? Hindi din tayo pari-pariho magkakapatid kay Kristo. Merong tahimik. Amen? Sa mga magkakapatid. Merong madaldal, merong maingay, merong seryoso, merong matapang, merong simple lang. No, hindi tayo pari-pariho magkakapatid kay Kristo. Meron namang masiyahin, merong palabiro at iba pa. Pero ang mga ito ay ang puso nila ay ang Panginoong Hesus. Amen? Kahit ganito sila magkakaiba-iba, kahit ganito tayo, hindi pari-pariho, amen, no, yung puso nila ay sa Panginoon. Amen, nakikinig at sumusunod sila sa Panginoong Hesus. Amen, pagpapala sila at supporter sila sa gawain ng Panginoon. Ganito dapat tayong mga pinili ng Diyos. Amen? No, binibigyan natin ng parangal ang Diyos. No, nagpapagamit tayo ng buhay gaya nila. No, gaya ng mga pinili ng Diyos. God purpose ang layunin ng Diyos. Number 1, no, pagpalain yung buhay natin. Amen? Sinasabi dito sa pangalawa, God purpose,
mabago naman yung buhay natin. At ang pangatlo, amen, kamtan natin yung buhay na wala hanggan. Ito yung layunin ng Diyos. Number 1, pagpalain ng buhay. Sa Aklat ng Kawikaan, chapter 6, verse 6 hanggang 8, tingnan mo ang mga langgam. Ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay niya ay masdan mo, at ikaw ay mamulat. Kahit sila walang pinunong sa kanila ay nag-uutos, walang tagapamahala o tagamasid na sinusunod. Ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw. Kailangan iniipon kung panahon ng anihan. Amen? Ganito yung mga langgam na kahit walang tagapamahala na nag-uutos, walang tagamasid, walang pinuno na sinusunod, masipag sila. No, nag-iimbak sila ng pagkain. Amen? Wala silang sinusunod, walang nag-uutos sa kanila. No, masipag sila, nag-iimbak sila ng pagkain. Amen? No, mamuhay tayo gaya ng mga langgam. Mga kapatid, no, alam mo yung kalooban ng Diyos. No, alam natin yung kalooban. Dapat masipag tayong maglingkod. Kahit hindi na inuutos si pastor, kahit wala si pastor. No, naglilingkod tayo hindi sa tao, kundi sa Diyos tayo naglilingkod. May nakita man o wala, napapanahon man o hindi, amen, no, naglilingkod tayo. Iba-iba man yung ministeryo natin sa Panginoon. Hindi man pari-pari yung ministeryo natin sa Panginoon. Masipag tayo kung saan ka pinili. Amen? O higitan pa natin yung ginagawa natin sa Lord. Masipag tayo maglingkod, hindi man iutos ng magulang, hindi man iutos ng boss, no, alam mo yung tungkulin mo. Alam natin yung tungkulin natin bilang anak, bilang manggagawa, ay dapat nagpapakabuti tayo dahil hindi tayo naglilingkod sa tao, amen, kundi sa Diyos tayo naglilingkod. At saan ba tayo? Pagpapalain nga ang buhay. Amen? Pagpapalain nga yung buhay natin. Sa number 1 pa lang tayo. Kung masipag tayong sumunod sa Lord. Na ito yung layunin ng Diyos. Upang pagpalain ng buhay, kailangan nating sumunod. Hindi sa tao, kundi sumusunod tayo dahil naglilingkod tayo sa Panginoon. Upang pagpalain ng buhay, materially, physical at spiritual. Number 2, ang layunin ng Diyos. Number 2, mabago ang buhay. Sa Aklat ng Gawa, chapter 2, verse 38, sumagot si Pedro, pagsisihan niyo at halikuran niyo ang iyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus upang kayo patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Amen. No, pagsisihan natin, talikuran yung ating mga kasalanan sa pamamagitan ng gawa, no? Sa pamamagitan ng gawa na tayo nagsisisi at tumatalikod sa ating mga kasalanan. Amen. No, ipakita natin sa pamamagitan ng gawa. Walang perfectong tao biblically. Lahat tayo nagkakamali. Amen. Pero may pagkakaiba. Merong hindi pagkapari-pariho. Merong iba-iba. May pagkakaiba. Merong naglilingkod at merong hindi naglilingkod. Amen? Kahit naglilingkod sila, nagkakamali. Tao lang no? Mahina. Pero ganun pa man, nagpapatuloy tayo sa paglago, nagpapatuloy tayo sa paglawak ng kaalaman at karunungan sa Panginoong Hesus. Sa gayon, magiging ganap yung ating relasyon sa Panginoon kung nagpapatuloy tayo. Amen? No, mababago yung buhay. Ito nga yung layunin ng Diyos. Kung nagpapatuloy tayo, mababago yung buhay natin. Amen? Magiging bago tayong nilalang. Kung hindi naman naglilingkod, nagkakamali din sila. Tao lang No, mahina, tao lang. Mahina. Pero, ganun pa man, nagpapatuloy sila sa pagkakasala, nagpapatuloy sila sa pagkakamali. No, wala sa kanila yung Espiritu ng Diyos. Ipinagkaloob sa mga taong buong pusong nagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Amen? Kaya nabago yung buhay nila. Amen? Ito nga yung layunin ng Diyos. Amen? Kailangan natin pagsisihan, talikuran yung ating mga kasalanan buong puso. Amen? Di ba? May pagkakaiba at may hindi pagkapari-pariho. Merong naglilingkod at hindi naglilingkod. Pero layunin nga ng Diyos, amen, mabago yung buhay natin. No, tuloy-tuloy lang tayo kahit anong mangyari.
tuloy-tuloy tayo naglilingkod sa Panginoon. Number 3, God purpose, kamtan ang buhay na wala hanggan. Sa aklat ng Juan chapter 14 verse 1 hanggang 3, sinabi, huwag na kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid, kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo ay makapiling ko kung saan ako naroon. No? God, purpose. Anong layunin ng Diyos? Sa pagbabalik ng ating Panginoong Sus ay makapiling tayo kung saan naroon ang Lord. Amen? Anong gagawin? Sumampalataya ka sa Ama at sumampalataya ka din sa Diyos, ay sa Anak. Kung sasampalataya tayo sa Ama, buong puso, dapat nakikinig ka sa kanyang anak. Sumusunod ka sa kanyang anak. At kung tayo naman sumasampalataya sa anak buong puso, patunay na nakikinig tayo sa Ama. Sumusunod tayo sa Ama. Amen? Kaya nga sabi ni Jesus sa kasulatan, ako at ang Ama ay iisa. Amen? Ako at ang Ama ay iisa. Ibig sabihin, no, sinasabi ni Jesus na kapag ginawa natin yung kalooban ng Diyos, amen, hindi tayo sa Kanya sumusunod. Hindi tayo sa Kanya nakikinig. Sabi ni Jesus, kundi sa nagsugo sa akin. Amen? Maliwanag yun. Praise God. Sa gayon, no, dahil dyan, makanta natin yung buhay na walang hanggan. No, God, purpose. Ito yung layunin ng Diyos. Kanta natin yung buhay na walang hanggan. Sa aklat ng Episode, chapter 2, verse 10, sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Amen. Nilalang tayo, nilikha, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan yung layunin ng Diyos. No, God, purpose. Nung una pa man, ito na yung layunin ng Diyos. Ito na yung sa God purpose na iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. No, wag tayo hihinto, wag tayong susuko, wag tayong no, magsasawa sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Siyempre, lalo na no, sa mga kapatid natin na sa Panginoon, no? Lalo sa mga lingkod ng Diyos. Huwag tayong magsasawa, huwag tayong hinto. Amen. Gumawa ng mabuti. Amen? Amen. Isa itong paraan ng pagpapakita ng ating pananalig at pagmahal sa Diyos. Kung iukol natin yung buhay sa paggawa ng mabuti, ito nga yung layunin ng Diyos. Maging mabuti tayo gaya ng Diyos. Amen? Amen. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo chapter 5 verse 16, gayon din naman dapat inyong paliwanagin ang iyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong amang na nasa langit. Amen. Dapat ninyong paliwanagin ang iyong ilaw sa harapan ng mga tao. Dapat active tayo sa simbahan. Dapat nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, nagbabasa tayo. Dapat mapanalangin tayo sa lahat ng oras. Amen? Upang mapakita natin yung ilaw. Ilaw nga tayo. Amen? Ilaw nga tayo at asin ng mundong ito. Amen? Para mapapurihan natin yung Panginoong Diyos sa ating buhay. Na dapat, amen, nagpapatutuo tayo kung paano tayo binago ng Panginoon. Kung paano natin nakatagpo yung Panginoon. No, nagpapahayag tayo ng salita ng Diyos. Dapat umaakay tayo ng mga kaluluwa upang sila din naman ay mapalapit sa Diyos. Makinig man sila o hindi, no, dapat inaakay natin sila, no? Sa pamagitan ng salita ng Diyos, mapapalakas sila, mapapalago sila. Amen? Na dapat nagta-tithes offering tayo. No, giver tayo sa Panginoon. Nagbibigay tayo sa gawain ng Panginoon. Na dapat nagpapatawad tayo, no, marunong tayo magpatawad, mapagkumbaba tayo, matiisin, no, nagpapatuwid tayo, nagpapadisciple tayo. Amen? Praise the Lord. Amen? Sa ganitong paraan, no, may pakita natin yung ilaw na tayo nga, amen, ay lingkod ng Diyos. Amen, na tayo nga ay
nagsiserve sa Panginoon. Ito yung layunin ng Diyos. Amen? No, God purpose. Hindi lang tayo tinawag at pinili bilang pastor o ano ka man ng church, tagalinis ka man ng church. Hindi ka lang tinawag dyan. Hindi ka lang tinawag o pinili bilang gitarista, Bible study leader, no? O usher, martial, o ano pa man, tambouriner. Amen. Hindi ka lang tinawag o pinili dyan. Dapat, amen, isabuhay natin ang mga ito. Amen. Dapat paliwanagin natin yung ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila yung mabubuting gawa at mapapurihan yung ating Ama na nasa langit. Amen. No, ito yung layunin ng Diyos, God purpose. No, kung bakit parito yung ating Panginoong Hesus. Sa aklat ng Isaiah chapter 43 verse 7, sila ang mga taong aking tinawag. Nilikha ko sila para sa aking karangalan. Sila ang mga taong aking tinawag. Nilikha ko sila para sa aking karangalan. Sino yung mga taong ito? Sino yung mga tinawag ng Panginoon? Sila yung mga taong nagpaparangal sa Panginoon. No, pinararangalan ang Diyos. Kaya bilang mananampalataya, anumang ministeryo mo sa Lord, no, ikwento mo yung buhay mo sa Panginoon. Amen? Ikwento mo kung anong ginawa sa iyo ng Lord. Bakit gano'n na lang ikaw kainit maglingkod sa Panginoon? Kung ako tatanungin kung bakit gano'n na lang ako kainit maglingkod sa Panginoon, number one, no, accept Jesus. No, nang tinanggap ko si Kristo sa aking buhay. No, ipinaalala ng Panginoon sa akin nung panahon ako ay nasa karamdaman at sakit. No, pinagaling niya ako. No, at pinalakas niya ako, binuhay niya muli ako. No, pinaalala sa akin ng Panginoon nung ako'y nasa panganib, kapamakan, aksidente, pinaalala sa akin ng Panginoon yan. Noong mga panahon yun, ako ay iningatan, iniligtas niya. Amen? Kaya, no, ganoon na lang yung aking, ganoon na lang kainit yung aking paglilingkod. No? Hanggang ngayon. Amen? At number 2, believe Jesus. Amen? Kaya kung ganoon na lang kainit maglingkod ako sa Panginoon. Number 1, accept Jesus. Number 2, believe Jesus. Na ako ay naniwala sa Panginoong Jesus. Naniwala ako sa kapangyarihan niya. Naniwala ako sa kakayahan niya. Yung pinakita ng Diyos sa akin, yung pinaramdam ng Diyos sa akin, yung kanyang kapangyarihan, na walang hindi niya magagawa, na walang imposible sa Panginoon. Kaya naman, nung panahon na may sakit yung aking mga anak, amen, no, pinagaling niya ito at pinalakas. Amen? Nung panahon na sa kapahamakan, at nasa kapahamakan yung aking mga anak, nasa ma-aksidente yung aking mga anak, no? Iningatan niya at iniligtas niya yung aking mga anak. Amen? No, nakita ko ito noon at naramdaman ko yung presensya ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Maging sa aking mga mahal sa buhay, kung paano pinagaling sila, kung paano iningatan sila noon, nakita ko ito at naramdaman ko ito sa Panginoon. Kaya kung bakit ako, no, ganun kainit maglingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Praise the Lord. At number 1, accept Jesus. Nung tinanggap ko si Jesus. Number 2, nang naniwala ko sa Panginoong Hesus. At number 3, no, confess your sin. No, nang ipinahayag ko sa Panginoon yung aking mga kasalanan. Nagsisi ako, tinalkuran ko yung aking mga kasalanan, nagpatawad ako, pinatawad ko yung mga nagkakasala sa akin. Habang tumatagal, no, pinapaunawa sa akin ng Panginoon. No, pinapaintindi sa akin ng Panginoon yung kanyang mga salita. Amen? Sa tagal ng panahon, lumalago ako sa espiritual at naging ganap yung aking pananampalataya. Kaya kung bakit gano'n na lang kainit yung paglilingkod ko sa Panginoon. Amen, no? Hanggang ngayon. Amen? Ito yung ito yung hinahanap ng Panginoon sa atin. No? Ikinikwento natin yung buhay natin. Kung anong ginawa sa atin ng Panginoon, kung paano natin nakatagpo yung Panginoon. Amen? Isang paraan ito, amen, na pinararangalan natin siya. No? Isang paraan ito na paparangalan ng Panginoon. Isang paraan ito na pinararangalan natin yung Panginoon.
Maaring lahat o maaring ang iba, amen, naranasan. Ganito ang naranasan nang tinanggap nila si Kristo sa kanilang buhay. Nang naniwala sila sa Panginoong Hesus. Nang ipinahayag nila yung kasalanan sa ating Panginoong Hesus. Kung bakit, no, ganun na lang kainit sila maglingkod sa Panginoon hanggang ngayon, nagpapatuloy sila. Amen? God purpose, ito yung layunin ng Diyos, mga kapatid. Magkaroon tayo ng magkaroon tayo ng mabuting relasyon sa Panginoon. Sa isang relasyon, mga kapatid, amen, tumatatag at tumatagal lang ang isang relasyon, isang bagay lang, no? Merong love, merong pag-ibig. Amen? Amen. Praise the Lord. Amen? Na walang pag-ibig, no? Sapagkat, no, sinasabi dito, isang bagay lang, love o pag-ibig. Kung walang pag-ibig, amen, sira ang relasyon, wasak ang relasyon. Kaya, madaming broken family. Amen, maraming nasira na pamilya, maraming nawasak na pamilya, dahil walang pag-ibig. Amen, kaya no, maraming nahiwalay sa Diyos, mga kapatid. Nawasak, nasira yung pananampalataya. Isang bagay lang, tunang biyang dito kanina, walang pag-ibig. Walang love. Amen, sapagkat inibig nila ang mundong ito, amen, kaysa ang Diyos. Mga kapatid, hindi makikakaila sa inyo, hindi makikikaila sa atin. Amen, lahat tayo biktima. Amen, lahat tayo biktima, mga kapatid. Biktima tayo ng kaaway. Ganun pa man, ang layunin ng Diyos, God purpose, mag-ibigan tayo sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ito nga ang sinasabi sa unang Korinto, chapter 13, verse 13. Kaya't ang tatlong ito nananatili ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Bilang lingkod ng Diyos, meron tayong pinangahawakan, pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Pero ang pinakadakila nga sa lahat ay ang pag-ibig. Pananampalataya. Kahit hindi natin nakita ang Diyos, nagtitiwala tayo buong puso. Dahil sa ating pananampalataya. Gaya na lamang ni Shadrach, Meshach, at Abednego, no, tumanggi silang sumamba sa mga ginawang revolto ni Haring Nebuchadnezzar, kahit na hatulan silang itapon sa apoy, sa pugo ng apoy. Hindi sila natakot. Amen? Mas pinili nilang sundin ng Diyos kaysa ang utos ng hari. Sabi pa nila, kung iligtas kami ng aming Diyos, maliligtas kami. Sabi nilang ng tatlong magkakaibigan ito. Ngunit kahit hindi na kami ligtas, hindi pa rin kami sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Amen? Yung hindi sila natakot. Amen? Sapagkat buo ang kanilang tiwala sa Diyos dahil sa kanilang pananampalataya. Naway no, maging matatag yung ating pananampalataya sa panahon ng apoy ng pagsubok. Maraming apoy. Dadaan tayo sa apoy ng mga pagsubok. Amen? No, yung tiwala natin sa Panginoon. No, yung buo pa rin yung tiwala. Ano mang pagsubok maranasan natin. Amen. No, yung tiwala, kailangan buo pa din yun. Amen? Dahil nga sa ating pananampalataya. Amen? Nagtitiwala tayo sa Panginoon. Dumating man yung mga pagsubok na yon, amen, iingatan na tayo. Ililigtas na tayo. Ipuprovide yung mga pangangailangan natin. Amen? Palalakasin na tayo. No, pagtatagumpay na tayo, pagiginhawain na tayo, pasasaganahin na tayo. Amen? Anumang problema, anumang pagsubok dumating. Sabi ko nga na daraan tayo sa apoy ng mga pagsubok. Kailangan lang, no, buo pa din yung tiwala natin sa Panginoon dahil nga sa pananampalataya natin. Amen? Amen. Glory to God. Praise God. Number 2, amen, ito yung pinanghawakan natin. Una, pananampalataya, at ang pangalawa, pag-asa. Matatag tayong naghihintay sa mga pangako ng Diyos. Hindi tayo dapat nagugulumihan, nag-aanilangan, hindi dapat tayo nagdadalawang isip, no? Hindi dapat tayo nainip dahil sa ating pag-asa. Amen? 5 taon na, 10 taon na, 15 years na, 20 years ka na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Wala pa rin nangyayari. No, wala pa din.
Amen? No, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Si Abraham, 75 yung edad niya nang pinangakuan sa ng Panginoon na gagawin siyang ama ng lahat ng bansa. Di ba? Sa aklat ng Genesis. Si Sarah ay nanganak kay Isaac. Si Abraham nung mga panahon yun ay 100 years. O ang tagal. 75 si Abraham pinangakuan ng Diyos na gagawin siya yung gagawin siyang ama ng lahat ng bansa. Si Sarah ay nanganak kay Isaac. Nung mga panahon yun, si Abraham ay 100 years na. Ay, ang edad na wala yan. 25 years. No? 25 years. Ang tagal. Ganun pa man, no, naghintay si Abraham sa pangako ng Diyos. Amen? Hindi si Abraham nawalan ng pag-asa. Kaya, nung matuto tayo maghintay. Amen? Matuto tayo maghintay. Amen. Ano man yung mga pangarap mo sa buhay, ano man yung mga layunin mo sa buhay, ano man yung mga alalahanin mo sa buhay. Amen. No, may sabi nga ng kasulatan, may kanya-kanyang panahon. Amen. May kanya-kanyang oras, may kanya-kanyang araw, may kanya-kanyang panahon. No? Matuto tayo maghintay. Amen. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kaya yung pag-asa, no? Patatagin natin yung pag-asa natin mula sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos nga, hindi siya sinungaling. Amen? Hindi siya sinungaling gaya ng tao. At number 1, number 1, pananampalataya. Number 2, pag-asa. At number 3, pag-ibig. Ito yung pinakadakila sa lahat. No? Pag-ibig. Kung wala kang pag-ibig, amen, walang halaga anumang ginagawa natin. Kahit ang init ng pananampalataya mo sa Diyos, gaya ni Meshach, Shadrach, at Abednego, ang init, grabing yung tiwala sa Panginoon, buo yung tiwala nila. Kahit ang tatag ng pag-asa mo sa Panginoon, gaya ni Abraham, 25 years siya naghintay, no? Tatag. Hindi siya nag-alilangan, hindi siya nawalan ng pag-asa. Amen? Ngunit kung wala kang pag-ibig, amen, mawawalang kabuluhan ang lahat ng ito. Lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng ginawa mo sa kaharian ng Panginoon, mawawala ng kabuluhan. Amen? Kung wala kang pag-ibig. Gaya ni Pedro. Si Pedro ay tulad din natin ng init ng pananampalataya. No? Naglilingkod din sa Panginoon. Nangangaral, nagtuturo, nagpapalakas, nagpapalago. Dahil sa pamamagitan ng salita ng Diyos, no? Hindi kahit niya na sumampalataya sa Panginoon, ang init niya, si Pedro. Matatag din yung kanyang pag-asa. Dahil, no, alam niya ang Diyos, tapat. Ang Diyos ay hindi sinungaling. No, matatag yung kanyang pag-asa. Pero, nawalan siya ng pag-ibig. Bakit? Alam natin si Pedro, 3 beses niyang tinanggi si Jesus. Diba? 3 beses niyang ikinela si Jesus. Una, sinabi niya, hindi ko siya kilala. Pangalawa, sinabi niya, hindi ako isa sa kanila. At ang pangatlo, sinabi niya, hindi ko alam ang sinasabi mo. Amen? No, itinanggi na si Jesus, ikinaila na si Jesus. Nawalan siya ng pag-ibig. Ganun pa man, si Pedro nagsisi sa mga kasalanan niya. No, umiyak siya. Umiyak si Pedro. Amen? Taos-puso siyang nag-iyak. At ito yung tanda ng malalim na pagsisisi at pagmamahal sa Panginoon Jesus. Amen? Ang tunay na pag-ibig ay hindi perfecto. Kaya nga, walang perfecto eh. Amen? Amen. Ang tunay na pag-ibig ay hindi perfecto sa simula, pero ito yung lumalago sa biyaya ng Panginoon. Tulad ni Pedro, maaari tayo magkamali. Amen? Maaari tayo. Tulad ni Pedro. Ang init ng pananampalataya natin, ang tatag ng pag-asa natin. Amen. Tulad ni Pedro, sabi ko nga, maaari di tayo magkamali. Pero ang kagandahan, tulad ng binanggit ko kanina, sa mga nagiling ko, nagpapatuloy tayo. Amen. Sa paglago, nagpapatuloy tayo sa paglawak ng kaalaman karunungan sa Panginoong Hesus. Amen. Pag nagpapatuloy tayo, mababago yung buhay natin. Patuloy tayong natanggapin ng Panginoong Hesus. Amen? Tulad ni Pedro, maaari tayong magkamali, pero kung tunay ang ating pag-ibig, sabi ko nga kanina, tatanggapin pa rin tayo ng Panginoon Jesus. No? Pababalikin pa rin tayo ni Jesus sa piling. Amen. Amen?
Si Jesus ay hindi naghahanap ng perpektong alagad. Kasi nga walang perpekto. Nandito siya sa mga makasalanan. Sa mga di perpekto, lahat tayo makasalanan. Amen. Si Jesus ay hindi naghahanap ng perpektong alagad. Ang hinahanap niya, yung pusong tapat. Yung pusong nagsisisi. Yung pusong nagmamahal. Amen? Ito yung hinahanap ng Panginoon sa atin. Ito yung gustong makita ng ating Panginoon. So sa atin kung bakit siya naparito. God purpose. Amen? Na yung puso natin, amen, ay maging tapat sa Kanya. Puso natin ay nagsisisi. Amen? Puso natin ay nagmamahal sa Kanya. Ito yung layunin ng Diyos kung bakit naparito yung ating Panginoon Jesus. Marami pang purpose. Marami pang layunin ang Diyos no, sa bawat isa sa atin sa mga pinili niya. Purihin ang Panginoon. Okay, manilang bilang pagkatapos. Mahal na Ama ng sa langit. Oh, praise Jesus. Tayo mong pagpak sa Panginoon. Praise the Lord. Oh, praise God. Hallelujah. Salamat Panginoon sa mga aral na aming napakinggan, narinig. Purihin ka, luwalhatiin ka. O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po sa pagkapili sa amin, sa lahat, Panginoon, sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. Wala po, Lord, nang tinanggap po namin kayo. Wala, Lord, nang naniwala kami. Wala, Lord, nang ipinahayag namin yung aming mga kasalanan sa inyo. Ito kami, Lord. Hallelujah. Hindi nyo pinabayan. Hindi nyo iniwan. Nagkamali, Lord, pero Lord, hallelujah, tinanggap nyo pa rin. Panginoon, nagkamali, Lord, pero Panginoon, iniangat nyo pa rin. Itinayo nyo pa rin, Panginoon, upang, hallelujah, Panginoon, magamit ang buhay, maraming buhay pa, Panginoon. Yung mapalakas, mapatatag, mapatibay yung loob dahil po sa buhay na ito, Panginoon. Gamitin nyo kami sa karamihan. Gamitin nyo kami kanino man, Panginoon. To honor you, to glorify your name, O Diyos. Salamat, Panginoon. Pagpapala, Panginoon. Ang tagumpay, Panginoon, ang ganap na buhay, Panginoon, ang kaginhawaan, O Diyos, ang Panginoon, ang kalakasang kalusugan ay patuloy namin, Lord, inaasa, patuloy namin, Lord, hallelujah, hinihiling sa inyo, Panginoon. Hindi po nawawala yung aming pag-asa. Hindi po, Panginoon, nawawala yung init ng aming pananampalataya. At samahan nyo kami, Panginoon, pag-alagin pa yung pagmamahal namin sa iyo, O Diyos. Lord, purihin ka, luwalhatiin ka, Panginoon, kulang kami sa kaalamang karunungan. Bigyan nyo kami, Panginoon, upang, Panginoon, hallelujah, maliwanagan ka sa maraming tao, Panginoon. Makita ka sa buhay na ito, O Diyos. Lord, salamat po. Pagpalaan niyo po si Sister Annabel, si Brother Ryan, ang buong pamilya nila, ang mga anak nila, Panginoon. Pagpalaan niyo ang buong sambahayan nila. O Diyos, hallelujah, patuloy silang gamitin pagpapala po, suporto po sa iglesia, sa inyong karyang, Panginoon. At patuloy, Lord, makasama na yung Panginoon maglilingkod hanggang sa iyong pagparito, Panginoon. Gamitin niyo po sila sa inyong makapangyarihang pamamaraan, ayon po, Lord, sa pagkatawag niyo po sa kanila, O Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po, papuro sa iyo, karangalan sa iyo, kaluwalhatian sa iyo. Anumang gawa ng kaaway, anumang sumpa ng kaaway, anumang balak ni Satanas, Lord, sa buhay po ng mga anak ng ito, sa lingkod niyo pong ito, Panginoon, ay inyong wasakin, sirahin in Jesus' name. At pagharian niyo po sila, Panginoon, makita at makilala nila na ikaw, Lord, ang tagapagligtas namin noon, ngayon, magpakailanman. Papuro sa iyo, parangal sa iyo, salamat, Ama. Ito aking panalangin sa pangalan, Jesus. Amen. Amen.